Yon, what's up mga kalbo? Kamusta? Here we go again, Kalbo TV. For today's video, pag-usapan natin yung mga toxic content creator. Ito yung mga taong balahura at walang hiya mga kalbo. Ahakot lang ng views at kumita dito kay Facebook kahit toxic content gagawin nila mga kalbo. Kahit masama na sa publiko. At pag-uusapan natin ano nga ba masamang epekto ng paggawa ng mga peking content mga kalbo. At ito yung isa sa mga content creator na gumagawa ng mga peking krimen na senaryo mga kalbo. Ito siya. Nelvin Igilos o Igalios, basta yan yung pangalan niya mga kalbo. Tandaan nyo, baka mapadaan sa wall nyo at isa kayo sa maloko at mabiktima ng mga content niya. Yung kanyang mga content mga kalbo ay nagbibigay ng takot, pangamba at kaguluhan sa mga magulang at sa mga tao mga kalbo. At sobrang delikado ng mga content niya. Yung content na ginagawa niya ay isang krimen kakalbo. Gagawa siya ng isang senaryo ng krimen kung saan nakita niya raw ang isang bata sa damuhan, sa gilid ng kalsada o kung saan man na wala ng buhay, may tabing na karton o kaya naman lona. Tapos bibidyohan niya ng bibidyohan, magsasalita siya ng kung ano-anong mga nakakatakot, ng mga senaryo o pangyayari na nagbibigay ng kalituhan, kaguluhan sa mga nanonood sa content niya mga kalbo. At sobrang delikado nito at malalaman niyo mamaya kung bakit nga ba delikado yung mga ganitong klaseng content. Let's go, di ko na patatagalin. Ano nga ba ang epekto ng peking content o mga peking senaryo gaya ng ginagawa ng isang peking content creator na to mga kalbo? Una, misinformation at disinformation mga kalbo. Ang peking content gaya nito ay naglalaman ng mga peking senaryo, peking balita at mga peking pangyayari. Nagdudulot ng maling impormasyon, kaguluhan, kalituhan, at maling pangunawa sa partikular na issue. At ang issue nga rito ay yung ginagawang krimen kuno na natatagpo ang mga batang patay sa gilid ng kalsada. Pangalawa, pagsasamantala. Ito na yung sinasabi ko mga kalbo, pagsasamantala. Maaaring gamitin ang peking content ng mga tunay na kriminal. Saan pwede rin silang gumawa ng peking senaryo na aakalain ng publiko na isa lang ding content pero totoo na pala. Pwede silang kumuha ng idea, pwede silang kumuha ng taktika sa ginagawang video ng taong ito. Pwede nilang samantalahin yung video at gagawa sila ng peking senaryo kuno pero totoo na pala mga kalbo. Yun nga yung una nating sinabi, misinformation at disinformation nagbibigay ng kalituhan sa tao. Pangatlo, panluloko at pagsisinungaling. Ang ganitong content ay ginagamit para maninlang ng tao mga kalbo. Ito ay masama hindi lamang sa isang tao pati na rin sa integridad mga kalbo ng isang lugar, partikular sa maling gawain, di ba? Aakalain ng mga taong wala doon sa lugar na yon na yung lugar na yon isang mga kriminal ang mga nakatira, napugad ng mga kriminal. Kaya imbis na pumunta sila sa lugar na yon ay hindi na sila pupunta kasi nga aakalain nila na masyadong magulo sa lugar na yon mga kalbo. Pang-apat, kapinsalaan sa reputasyon. Ito na. Ang ganitong content ay maaaring magdulot ng kapinsalaan sa reputasyon ng mga taong nakatira doon sa lugar na yon mga kalbo. Kapinsalaan sa negosyo, institusyon. Siyempre, maling content nga, di ba? Peking content nga at dun siya gumagawa ng mga peking content sa lugar na yon at aakalain ng mga nakakapanood ay tunay, di ba? Lalo na kung hindi tinatapos yung video, di ba? At hindi na nga sila pupunta sa lugar na yon, malay natin mag-i-invest, di ba? Mga foreigner, aakalain nila na magulo sa lugar na yon kasi nga napapanood nila yung mga ganitong klaseng krimen na peke naman pala at hindi pala totoo. Aakalain nila na hindi safe, di ba? At yun nga sinasabi natin, kapinsalaan sa reputasyon ng mga taong nakatira doon, di ba? Sa mga taong nagdinegosyo at institusyon na nandoon sa lugar na yon mga kalbo. Kaya sobrang delikado ng mga ganitong pekeng content mga kalbo. Panglima, cyber security risk. Sinasabi natin na yung content niya ay pwedeng kuhain, pwedeng nakawin at pwedeng gamitin sa isang krimen mga kalbo. Kung saan nanakawin yung video niya, kukuhain yung video niya, ikakat ng ikakat, kukuhain lang yung mga nakakatakot na senaryo, iba gagamiting panluloko sa kapwa, lalagyan ng kung ano-anong link
na pwedeng maaaring manghak, diba? Kaya magnakaw ng impormasyon ng isang tao. At posible talagang mangyari yung mga nabanggit ko, mga kakalbo. Ang isa nga sa pinakadelikado dyan ay yung pananamantala. Pwede nga gayahin ng mga kriminal, ng mga tunay na kriminal yung video niya, mga kakalbo. At aakalain ng publiko na peke pa rin dahil akala nila isang peking senaryo pa rin yung ginagawa pero totoo na pala. Payo ko dyan sa mga content creator gaya ko, stop nyo yung mga ganyang content na ginagawa nyo. At para naman sa publiko na nanonood, suriin yung mabuti yung mga video na pinapanood ninyo. Dahil may masamang epekto yan sa atin at hindi lamang sa atin, pati na rin sa mga susunod na henerasyon at mga anak natin na makakapanood ng mga ganyang klaseng video. Nanawagan ako kung makakapanood kayo ng mga ganyang peking krimen na senaryo, mga kalbo. Please i-report nyo yung page, mga kalbo, dahil sasamantalahin nila yan para humakot ng views at kumita dito kay Facebook. I-report nyo yung page, walang karapatan niya mga ganyang klaseng content creator. Dumami, mga kalbo, at magpakalat ng mga ganyang klaseng informasyon at mga peking senaryo na nagdudulot ng kaguluhan, takot sa publiko. Huwag nyong tangkilikin yung mga ganyang klaseng content creator para hindi na sila dumami. I-report nyo yung page. Alam naman natin na lahat ng ginagawa natin ay may consequences, mga kalbo. Kung hindi maganda yung ginagawa mo, syempre hindi rin maganda yung kalalabasan at resulta na makukuha mo. Ang mga tunay na content creator, mga kalbo, ay nagbibigay ng magandang informasyon, tamang balita, di ba? Kasiyahan at kaaliwan sa mga manonood niya. At hindi takot at kaguluhan. Tandaan natin yan, mga kalbo. So, yun lang. Thanks for watching.